So yun, good day mga broski. Another day, another pyesa na naman para kay Arceus, no? Welcome back sa ating YouTube channel. So this is Brentro. For today's vlog nga pala ay may kakabit na naman tayo mga pyesa para kay Arceus, no? Ito nga pala mga broski, yung mga pyesa ang nakuha natin na ikakabit natin kay Arceus, which is rear shock and the front shock. Ayan, for Aerox 155. Tsaka syempre, big disc na floating disc. Ayan na, floating brake disc. So lahat sila ay galing sa Jiren. So maraming salamat Jiren. Hindi to sponsor pero papasalamat ako dahil may nilabas kayong magaganda na namang mga pyesa, no? Papakita ko ng disenyo yung quality, yung kalidad ng mga pyesa na to. So ayan, ito yung floating disc ng Jiren. Bagong labas nila. Alam ko no, February yata nila ni-release tong mga bago nilang pyesa. So ito yung floating disc at titanium yung kulay niya, titanium. Ayan o. Napakaganda ng detalye, napakarami niyang ano, airflow. Ano, ang ganda. So mas malaki to sa Yamaha big disc na nakasalpak sa atin ngayon. Siyempre mga broski, kagandahan nitong floating disc na to is maganda na yung performance niya when it comes sa braking powers, no? Lalo naka 4 pa tayo ngayon na Adeline, mas maganda na yung combination nila ngayon with floating disc. Secondly, itong rear shock natin na Jiren Race Pro. Yan, Race Pro. Kasi yung isa niyan is Race Sports yata, ewan ko. Basta ito Race Pro, yung fully adjustable. And ayan, ito yung tsura nya. Ayan. So yung nakuha natin is titanium bronze, no? So napili ko yung bronze kasi out of stock na yung silver. So sobrang mabilis mawala yung silver or ang bilis ma-out of stock. Kaya ito ng bronze yung napili natin. Pero okay lang, maganda naman na itsura nya. Nagliligot tong pusa natin. So may kasama na siyang mga ganito, spacer, washer, tapos yung pang-pihit. Ayan. So ito ko lang disenyo yung kalidad. Ayan yung shock nya, 305mm, pang Aerox B2, pero pwede rin yata ito pang NMAX. Ayan, maganda ng quality. Ayan, may nakalagay lang na Jiren sa gilid. Pag sa likod naman, ito yung nakalagay. So fully adjustable na siya, compression, rebound, tsaka preload. So kompleto na, wala na kayo problemahin. And ang maganda kasi dito sa Jiren mga broski is ginagamit na talaga siya for international racing, kaya wala nang duda. Yun, lastly is itong front shocks natin na black rainbow or titanium. So ang ganda ng packaging nila, no? Ngayon ko lang napansin, napakaganda, may logo ng G pati dito. Ayan, logo ng G, napakaganda ng box nila, napakaganda, diba? Titanium or black rainbow. Ito, black rainbow. So napakaganda ng mga broski, nag-iiba. Tinan mo, mukha siyang gold, nagmumukhang gold dito sa part na to. Then dito nagiging blue or blue green or teal green, nag-iiba talaga yung kulay niya. Ito violet, diba? Napakaganda mga broski, talaga ang ganda ng pagkaano niya, titanium niya. So may nakalagay dito na Jiren, tapos dito rin sa likod. Ayan, so gito kasi itsura niya kapag naka side view na sa mga motor niyo, no? Yan na lang itsura. Nakalagay na suspension. Ayan, naka-engrave siya, hindi siya sticker lang. Yun ang kagandahan. Ito rin Jiren, engrave siya. So ito yung adjustan niya. Ayan, no? So mukhang kailangan nyo dito ng Allen screw para mapihit or ma-adjust nyo. Ayan, no? Sasakto dito. Allen screw or star screw, ewan ko. Allen screw nga yata, oh, para ma-adjust nyo siya. And mas malaki yung tip na to compare sa JVT or LCM. So yun nga, ang kagandahan dito is napakalaki na ng tube nya
compare sa stock na 27mm. Ito kasi 31mm. And yun, may kasama na siyang T-post. Ayan o. Ito yung T-post niya. Hindi ko makuha, nakaipit. Basta ito yung T-post niya. Black yung pagka-color ng ano niya dito. And may mga kasama na siyang bolts, gold bolts. Ayan. Gold bolts may kasama na. Wala na kayo problemahin. So yun, napakaganda, di ba mga broski? So mamaya ipapakabit na natin to. Pinakita ko lang sa inyo ng mabilisan at in-explain ko lang din sa inyo ng mabilisan kung ano ang detalye ng mga nabili natin. So yun, tara mga broski, habang binabalik ko tong mga ano to, tara na, diyan na tayo pupunta kay Carpits Moto Shop. Alright, let's go! So yun mga broski, dito na nga pala tayo sa location kung saan natin papagawa yung mga piyesa ang nakuha natin para kay Arceus, no? So ayan, andito tayo ngayon sa may bagong kalsada. Ayan. Sa bagong kalsada, Calamba, Laguna, no? Dito sila located. At yun, syempre mga tropa rin yung mga nandito. So ayan, makita nyo, napakaraming Aeros dito. Mga busy sa paglalaro ngayon. At ito si Boss CJ yung ating birador natin ngayon. So siya yung ano, medyo shy type ngayon si Boss CJ. Kaya ayaw magpakita ngayon. So siya yung gumagawa ng mga piyesa natin. So last time, ito yung ginawa niya, yung sa may handle switch. Tsaka dito sa caliper, ayan, swing arm, ayan, siya yung gumawa niyan. And ito is tail ID siya rin, pati itong ilaw. So halos lahat siya yung gumawa para dito kay Arceus natin, no? And ayun, yung kakabit nga natin ngayon, which is itong T-post tsaka shock, rear shock, tsaka yung bagong disc natin na full G rin. Siya rin na rin tayo gagawa, no? Stock T-post out tsaka suspension. Bali kinakabit na yung nakalagay dito sa stock, papasok dito sa G rin T-post, no? Tapos ginamitan na rin ng grasa para madulas. So yun mga broski, ito nga pala yung motor ni Carlo tsaka ni Dave. Tapos yan, mga naka-circuit concept din yan mga yan. Tapos napansin ko itong bagong G-Ren na SF01, which is yung kulay titanium. Napakaganda ng kulay, no? Ayan, oh. Diba, napakaganda ng kulay. Tsaka nagpalit na rin siya ng kaha. Kasi ito yung kay paring Dave. Ayan. Tapos may napansin din ako dito, napakagandang sniper mga broski. Ayan, o. Naka Street GP naman to. Shout out Street GP Philippines. Alright. Ganda ng tindig mga broski. Ayan, o. Naka tail tie din na rin, oh. Hindi na mahaba yung fender nya. Naka RCB parts. Tapos replica pro na pipe. Ayan, solid. Ganda. Ito yung kay Carlo JBT, dating naka MTRT. Pinalit niya saat masyado daw maingay. BRD, yan. Yan, lalagyan din mga broski ng grasa tong taas para mas kumapit, no? Hindi pa namin alam kung anong magiging possible modification pa dito. At dahil nga medyo maano yung ano niya, ayan, tatanggalin na namin tong cover na to kasi sumasayad. So pagdating naman dito sa fitment niyan, sa mags, hindi pa namin alam. Yamaha big discount G-Ren floating disc in. Yan, panalo na. Yun, race power out. Yan, G-Ren Race Pro in. Naikabit na yung Race Pro na G-Ren na fully adjustable. Yan. Yun mga broski, almost down na. At kinakabit na lang yung mga fairings. And yun, tapos na. So yun mga broski, na-overall test na natin yung suspension. Yan, pati yung disc. Yan, tinignan natin lahat. Yun, salamat boss. Supportahan nyo Carpits Moto Shop. Yan, dito lang yan sa may bagong kalsada. Yan,
Oh, biyasa sila sa mga Aerox. Halos lahat Aerox yung ginagawa nila dito. Kaya sa mga balak mag-circuit yan, pwede kayo pumunta dito. Sa mga pyesa, mga gusto nyo itanong, pwede kayo dumayo dito para mabigyan kayo ng guide. Ayan o, may mga Mio, ayan o. Sa mga nagbabalak mag-circuit dyan. So yun, maraming salamat kay Boss Carlo tsaka sa mga tropa. Lalo na kay Boss CJ. Trusted mechanic natin, no? So yun, bali bukas ko na lang isasabihin sa inyo yung mga detalye nito. Bukas ko na lang din i-explain lahat. So yun mga broski, ito na nga pala yung final output ng mga pyesa na binili natin. So ito yung G-Ren suspension na adjustable and yung G-Ren na big disc which is 267mm, no? So pagdating sa modifications na ginawa natin dito sa disc, sa front shocks, unahin natin dito sa front shocks. Ayan to, kung nakikita nyo, masyado siyang mataas. Ang ginawa nga natin mga broski is tinanggal natin yung cover dun banda sa may switch ng motor or doon malapit sa may mga relay, basta doon part na gano'n, doon tinanggal natin yung cover niya doon para hindi tumama itong mahabang nakalagay na adjustable net din dito sa shocks, no? Para hindi tumama yan kapag magmamaniobra kayo. So minimal naman, wala namang tinabas or kung anong ginawa, kasi doon sa version 1 may mga tinabas sila, no? Aerox B1 may mga tinabas sila doon. Dito sa V2 wala naman, tinanggal lang yung cover na banda nandi dito sa part na yan. So ito yung banda, pagdating naman dito sa disc natin, dahil 267mm yan, tapos yung caliper bracket natin is 260 lang. So nagkaroon nga siya ng tumatama dito sa may caliper, tumutunog, basta tumutunog yung disc dito sa may caliper. And yun nga, dahil 260 siya, itong caliper bracket natin, ginawa na lang ng modification ni brother CJ, ni Boss CJ, no? Nagtaba siya dito ng konti dito sa may caliper bracket para tumungtong pa rin dito sa may front shocks, at may adjust yung caliper para hindi sumagad dito sa may dulo ng disc, para hindi na tumunog-tunog. And hinigpitan niya ng bawat bolt para tugma at hindi ganun magagalaw yung settings na ginawa niya dito. And sa ngayon, isang araw ko na siya na ibabiyahe, wala namang naging problema, all goods pa rin. So mabisa yung technique na ginawa ni Boss CJ pagdating sa pag-modification dito sa caliper bracket natin. So basically nag-sacrifice itong bracket na to, siya yung tinabas, siya yung inayos, para masakto yung 260mm sa 267 na disc, no? Napakalaki din naman kasi ng disc natin, 267. Dapat sakto yung bracket natin dyan, mga 265 yata, okay na, pasok na yung 265 na bracket dyan. So yun lang naman ang mga modification na ginawa. Kailangan madiskarte din talaga yung mechanic nyo. Rear shocks, plug and play lang, wala namang ganong ginawa, all goods. So yun, nakalimutan ko pala sabihin, nakakuha rin pala tayo na tong UMA Racing. Hindi na natin nasama sa video yung pagkabit. Ayan, UMA Racing, napakaganda no mga broski. So si Boss CJ din ang nagkabit nyan, halos lahat siya na talaga. And yun, maganda yung pagkakabit niya, pagkabilid. So salute, solid. So yun lang mga broski, yun lang yung mga panapos natin ngayon. Naka straight G-Ren na tayo. So konting konti na lang. Ang plano ko kasi dito sa JBT mga broski, papalitin din natin yan ng MTRT na Razer dual tip. Yun ang plano ko dyan. Then powder coat ng mags. So hindi na ako bibili ng SFO1, powder coat na lang, okay na yan. So yun na lang mga broski. Tapos mga carbon parts, ayan, yun na lang. Tapos mga GR5 bolts, okay na, pasok na tayo. So hanggang doon na lang mga broski, and kita-kits na lang ulit tayo sa ating next vlog, alright? So this is Brentro and Arceus. So supportahan nyo naman ako mga broski. Maraming salamat, and follow nyo ako sa FB at TikTok, Arceus and 4027 boys, alright?
Let's go!